Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilangan Lakbay. Ayan, makulimlim ang panahon. Umuulan po, isang linggo na nag-uulan. Pero hindi pa lalagpasin natin. Hindi natin pa lalagpasin siyempre yung paggawa ng kabalidad sa paborito kong lugar. Tingnan po natin. Sana mayroon. Tara, sama po ninyo ako. Ayan po mga kabayan, nagsisibulan. Ito po yung fly agaric poisonous. May puti din tumutubo kaya hindi ko alam binukuhan eh. Marami. Tapos merong orange birch bullet. Ayun. Yan, fly agaric. Tapos orange birch bullet. Yan. Ito, ang daming orange birch bullet. Young ones. Yan. Umpisa na po natin. This week, mas marami pa pong tutubo rito. Ayan po. Ayan man natin ito medyo malaki. Ganda. Natutubo lang nito. Siguro nung isang araw lang. Naku, puro uod na. Dami doon na uod, sayang. Balik natin. Sayang po, no? Itong young one, wala pa to. Natutubo lang nito kahapon sigurado. Nabilis pa talaga tumubo kabot eh. Pag umulan, problema po ito. Dahil ang mga insekto, pag umuulan, walang mataguan yan. Yun na nagtatago sa puro uod. Ganun po talaga. Ito tubo lang nito, parang bago lang. Ganda. Ang ganda. Ano, may mga insekto na oh. Paborito ko po dito sa Rapids kasi nakaka-relax, may peace of mind. Kaya po lagi ako nasa gubat. Saan mo nag-comment po na lason naman yung makinukuha mo eh. Ikaw ng lason sa social media, masyado kang marunong. Kung lason po ito, dapat hindi na ako nakikita nag-vlog po. Ito po yung tinatawag na orange birch bullet, isa sa pinakamasarap po na kabuti. Pero ito kailangan pakuluan at ilutong mabuti. Ano ba ang shape nitong kung kabuti na ito? Ay. Yan. Medyo matigas siya. Ayaw ko po masira kasi yung cape. Ito. Madali po yung mabali eh. Sa mga tatanong po itong panguha ko, brush sa kutsilyo, wala po lang nabibili sa Pilipinas. Dito po kasi sa Europe, syempre, pag season po talaga na kabuti, marami po nangunguha. Ay, parang may uod na to. Ano ba yan? Super young pa oh. Insekto kasi, naghahanap din ng mga pagkain yan. No? Yan po oh. Sayang. Yan po yan, magkakalat po yan ng mycelium. Yan. Medyo na nasa pababa papunta sa batis. Sana mo wala itong uod. Yun, wala. Yan. Ayan, meron pong penny ban. Mas maraming tutubo. Ano ba yan? Tutubo.
Ganda. Ito. Super first class po ito. Ganda. Ito po yung white variety. Ilalim kasi isa yellow. Yung pine tree penny ba naman brown ang katawan. Tapos ibabaw parang siyang kinapay. Parang monay. Paganda po dito. Nakakawala ng problema, nakaka-relax. Nakakawala ng mga iniisip. Talang sa gubad, magigilid-gilid. Ba, diba? Tapos meron ka ng kabuti. May nakikita po kayong kabuti. Ako, basta may sign po na medyo orange. Alam ko siya ang tera yun. Diba? Naku, parang old na. Ano natin? Old na nga. Sayang. Yan na lang natin sa Mother Earth. Chantal po. Gusto ko po ngayon ginataan na kabuti. Ano gusto ko ngayon? Sira pa yung kapraso. Isang subo din sa kanin. Ganda. Pag na po umuulan sa autumn, ang chanterelle na mas malaki, mas magaganda. O, diba? Ito pong mga kabuti, kahit bunutin po yan sa forest, yung mycelium po niya, ibig sabihin yung pinakapunla na kung saan substrate niya ang ground po ng forest. Kahit nabunutin po niyo, okay po yan according to the mushroom experts. Pero pag pinukulture ninyo, halimbawa ano po ito pine tree, hindi po ito. Pag kinukulture po nyo, nakokontrol yung niya, yung mycelium niya. Siyempre nasa plastic, di ba? O kung anong substrate. Daaraw natin ngayon. Iba talaga kapag umulan sa autumn time. Ito mukhang malaki ito. Oo nga, malaki. Ang ganda. Golden chanterelle. Golden of the forest. Diba? Sarap po nito sa gata. Naku. Paghahalo-haloin po natin yung birch bullet, penibad, saka po itong chanterelle. Saka pag po kayo sa gubat, tatakpan po nyo yung yung pinagkuhanan ninyo. Huwag kayo ng mga dahon para yung mycelium hindi ma-expose sa araw. Ang mga finish sa shop po, kuya bakit sa shop sa pinupunta hindi pinibenta yung pennyban? May nag-comment po. Saka yung birch bullet kasi madali po siyang ma-spoil, madali siyang mapanis o masira. Hindi pa ito ditong chanterelle, matagal ang shelf life. Diba? Perfect timing tayo kasi bulan pa lang nakasarapan.
Yung panguha ng kabuti. Ang gusto ko pong makita talaga, Matsutake sa mga susunod na araw. And this whole week, uulan. Matsutake. September, naku, kasi bulan po yun. Mga kababayan, jackpot po ako ng spot. Ang daming chanterelle. Sandali. Ito. Ayan. Ayan. Lagyan po pag malagyan. Hindi ko naghanap to. Oh. Ayan pa may dumadaan. Tatahimik muna ako. Kasi baka malaman nila itong place na ito. Kailangan di po pinapakita. Kailangan po sa forest talaga dililinis na. Sa mga nagkakamay, kuya, bunutin mo lang, sa bahay mo lang nalang linisin. Hindi po kasi yung mga insekto po, you're just bringing to your home. Diba? Ganda ng accent ko. Diba? Parang sarap ng iluluto kung ginataan ngayon. May manok pa naman sa bahay. Ang dami. Binabalakang na ako. Naku. Ang mushroom naman po kasi superfood. Nakita nyo naman po sa shop kung gaano kamahal ng kabuti. Kung pumupunta tayo, di ba? Nakikita ko sa inyo yung price na chanterelle. O dito alam ko yung place. Alam po sa makikita yung mga malalaman. Yung mansanas na ko. Mga pula na siguro. Meron pa naman ako ilang daang piraso pa yung nasa rep ko. Nag-i-snack po kumansanas. Kita parang rin. Kita. Ito kasi hindi po takpan ng mycelium kasi nasa ilalim na po siya ng mga berries. Blueberries po yung mga nasa ibabaw. Tapos na season. Hindi maganda yung panahon ngayon ng blueberries. Medyo warm. Yan, dito po tayo sa medyo sa baba. Dahil may nakita po ako. Ito. Isa lang pala. Ito, isa po ito sa paborito ko talaga na puntahan. Sasalita po muna ako kasi may nagdadaan po. Kailangan ganun. Kasi pag nakita nila kung ano yung niraratrat ko dito, kunyari hindi sila tumitingin. Pero pag nakita nila, may chanterelle pala rito. Nako. Di ba? Ang laki. Naku, excited na ako sa paggata. Hindi naman sanang umulan. Kaya lang kasarapan makuha ng kabuti. Ako sa south po, mas marami ito. Nagkahalat. Pabinibenta. Ito bihira lang po dito sa north. Talaga may mga places na selected lang tinutubuan ito. Ayan, ako nagdidilim ba? Ako na sanang umulan. Okay ito. Kaya excited ako. Makakita ng mga may ako nang nalilinis sa bahay. Rarat-ratin ko na lang. Rarat-ratin. Ang tataba ng katawan. Ayan po. Ayan lang natin medyo lalaki kasi lalaki pa po yung iba. Ayan. May orange birch bullet. Parang taka eh. Sayang, puro uod na. Yan po mga kababayan. Jackpot po tayo ngayon. Gagata po tayo. Grabe po mga kababayan. Ito talagang super jackpot.
Ito edible din po yan. Kaya hindi ko po alam pag-prepare. Napakarami po ano. Ito sa puno. Yung puno pinutol. Pakikita ko po sa inyo para medyo ko. Meron pa ditong puti. Hindi ko alam po ano. Tapos ito. Ayan po Yeah. Parang hindi naman kayo mag-i-enjoy. Ayan pakarami. Grabe po ano. Tara na po mga kabayan, uwi na po tayo. Meron na pong masarap na hapunan. Diba? Ayan po mga kabayan, dito na po tayo sa bahay. Jackpot po tayo ngayon. Binuksan ko po yung pinto sa kayong bintana. Yung neighbor ko po, nagkakapi sa labas. Paganda po kasi kahit makulimlim. Nako, mas gusto po nila nasa labas. Saan na ba tayo? Kasi na po muna natin itong chanterelles. Alam niyo po ibang mushroom. Pag nagluluto po, napapansin po ninyo, hindi na hinuhugasan. Totoo po yun. Lalo na pag malinis yung gubat. Pero ako, itong chanterelle, pag nililinis po, gusto ko diretso sa tubig. Kasi pag gantong umulan at autumn, yung mga insekto nagtatago po sa mga kabuti. Itong chanterelle, talaga ito yung lasang kabuti. Gustong gusto ng mga finish yung medyo yung lasa ng kabuti. Sa isa rin sa gusto kong linisin parang karne. Para siyang oyster mushroom sa Pilipinas. Ganun. Di ba? Parang karne ng manok. Nakakaingit naman yung mga neighbors ko. Buti pa sila Kapi-kapi na lang sa labas with family. Ako homesick tuloy. Ito, nga po pala. Itong orange birch bullet, hindi ko po ihalo to sa Bicol Express. Ilalagay po to sa freezer pero hiwain ko. Pakikita ko sa inyo, siyempre paglilinis, pinaka the best part. Ilalagay ko po itong penny band kasi ito, yung oxidation, yung nag-iba yung kulay. Pag yung nangingitim. Yung penny band, wow, ganito. Kaya may uod tong ano ba yan? Sayang itong tangkay. Ano rin yun? Isang subo ng kanin. Pag nanguha po ko sa forest ngayon, na lang po yung kailangan ko. Kahit na minsan marami kong nakikita. Kasi iba rin po. Pag nangunguha, kanan din po. Isip din po nila ibang nangunguha. Tawagin natin yung may parting, ito may uod. Sayang. Kasi fresh Hindi ko naman kasi piperito to, kaya ganyan po talaga pag dry na dry ang weather, tapos biglang umulan, siyempre mga insekto, walang masisilungan pagkain. Ito pagkain din ng mga insekto. Ito po yung cycle of life sa nature. So, kapag wala ng mga berry sa puno, kabuti naman ang tinitira nila. Ito, paglalagay po sa freezer, hindi po ito hinugasan ang kabuti. Tandaan po ninyo pag naglalagay po kayo ng kabuti sa freezer, huwag nyo pong hugasan, magwa-watery o magtutubig.
I-brush ko lang po na i-brush. Ay, may uod. Sayang naman. May uod. Yan po. Close up ko yan. Oh. Ang malaki. Naku, may uod din. Ang dami. Talaga, hindi ko na po bibiyakin po ito, kinikilabutan ako. Asensya na po Ayan, yung penny band saka yung chandelier, Bicol Express po natin. May nabili po akong baboy, ito ang tawa po kung mura, ang dami ito. 2 euro lang po. Pang Bicol Express pa yung pagkakakat. Sila ginagamit nila sa 2 with potatoes. Pero po, ganda po yung pagkakakat pang Bicol Express. Bisa na po natin magluto. May pakikita nga po pala ako sa inyo. Meron po ditong nabibiling bawang. Pabukas nito. Na buo, bilog na bilog. Sarap po nito. Kinakain ko ito ng kilaw Ano po? Ay, lagyan natin. Gusto ko sa Bicol Express po maraming bawang. Ito ko pakita ko sa inyo. Puro pakikita. Nakikita na nga namin. Ano gusto mo ibig sabihin? Ito. Saan pa natin? Meron nga pala akong sabaw yung sinigang. Kung narinig po nila may kumukulo. Nakapoy. Yung sinigang ko niluto nung ilang linggo na yata. Talay ko po kasi sa freezer tapos gusto kong kumain. Kaya sa rep. Init ko po. So buo po siya. Ito. Harap po siya kastanyas. Masarap po ito sa pork. Dahil gagawa tayo Bicol Express yan. Pakita mo kuya. I-slice mo ka ng itsura. Excited ka naman O ito. So tama ako. Yan. Parang bawang din. Siyempre bawang din. Bawang din po kaya lang malaki yun. Ano. Yan. Yan na po yun. Wow, galing maghiwa. Pang top chef. I know, I got it. I used to work in a reputable restaurant and in food and beverages establishment. So, sasangkot-chop ko po muna itong baboy. Pakaganda nitong karne na bili natin. Siyempre ang Bicol Express po ang the best sa mga taga Bicol. Kaya namin ng Bicol Express, di ba? Sa mga taga Bicol po itong pagluluto ko po ibang style po. Ako po humingi ng pasensya. Huwag po sana kayo magalit. Sorry. Yun lang po. Ilagay po ko ng konting asin para mag-release po ng liquid yung ating karne ng mabilisan. Haluin ko. Pag gagamit po kayo ng non-stick pan, gamit po kayo ng wooden na panghalo. Kasi may yung plastic, napaka-sharp. Pwede rin yung silicone na panghalo. Meron pa kasi dito nabibili yung silicone na sandok. Yan. Nasabot siya ko lang po. Gusto ko medyo slightly golden brown. Nabanggit ko na golden brown ko po yung baboy. Hindi po pala, sorry, pagmamantikain yan. Pagmamantika na. Separate ko po muna to. Ayan, yung katas po ng baboy, pinagmantika ko. Isa na po tayo ng bawang. Ito medyo slightly golden brown ko. Sunod ko na po ang sibuyas na pula at sili. May maglalagay din po ako ng chili powder. Itong sili kasi na to, parang siling panigang pero hindi. Manghang po ito.
Pero hindi siya sobrang anghang. Masarap po, di ba, yung labuyo? Pero kaya lang powder form. Ito na rin yung luya. Ito po, gisado po. So, umaamoy na po lahat. Ayan po, umaamoy na. Siyempre sa Bicol Express nilalagay po, di ba, yung hindi pa gisadong bagoong o gisado. Lagay po gisado. Ito, marami po itong bawang din. Sibuyas, sili, saka may taba po. May chicharon. Tatakam na ako. Lalabay na ako. Nag-train na po talaga ako sa Bicol Express na kabuti. Pag niluluto ko po ito, nako. Maniwala po kahit sa hindi. Yung mga kaibigan ko pong mga finish. Ito lang po yung iluluto kung may bagoong na nakakain po nila. Kasi bagoong po, mas lamang po yung tamis. Isa lang po natin ng maayos. Makabango. Lagay ko na po ulit itong baboy na nagmamantika. Ay. Pampo muna natin para lumasa po yung mga ginisa nating mga gulay at sili. Yan. Napakamango. Natin mabuti. Kailangan po kulong-kulo bago natin ilagay yung kabuti. Wala na po. Ang bait mo ngayon I know. Talagay na po ako ng unang gata. Coconut milk. Yan po muna natin lagay. Sabi mo kayo pag kumulo ng ganito, lalagay kabuti. Hindi pa po pala. Pa-absorb ko po muna itong gata sa karne. Yan. Hindi pa napagay. Ito, Bicol Express na to. Kahit wala pa yung kabuti, diba? Pero pag may kabuti, mas espesyal. Pag nagbenta siguro ako doon nito sa Pinas, yung mga dalang kabuti ko. Ang isang order po, hindi ko alam. Pag nagluto, siyempre medyo pricey po. Saka sakali. Siguro hindi na po mahal yung Ano ba magkano? 100 walang rice. Konti lang yung portion. Kasi mahirap din po kasi maghanap ng gantong kabuti. Hindi, nag-isip-isip lang po ako sa Pinas. Sakaling nagbibisis po, sakaling for good na po ako sa Pilipinas. Ay, nako. Siyempre kalahati ng boy ko nandito po sa Finland. Kaya hindi ko po alam kung saan ako for good. For good, happy po ako yun. 100%. Siyempre kung gusto nyo pong mukbang, paki-fast forward na lang po, di ba? Ayan, kumukulo na. Lalagay po ko ng konting patis. Palinamnam. Maganda po kasi tinitimplahan mo na yung baboy bago maglagay ng kabuti. Ayoko po kasi ng watery o matubig pag nilagay agad yung kabuti. Ayan. Ito, maglalagay na po ng kabuti. Dahan-dahan. Hinabad ko po sa tubig yung kabuti para yung mga dumi pumunta sa ilalim. Nakailang beses din ako hugasan to. Kaya ko tulad yung nakikita ko. Pakasarap po nito. Itong chanterelle basta mga gata. Nako. Yung mga sa kababayan po natin nasa abroad na nakakuha po chanterelle. Ito po 100%. Masarap po sa ginataan. Saka itong peniban. Ang peniban naman kasi ito parang mild chicken. Parang kahit saan pwede.
Pero hindi ko pa natusubukan ng mushroom sa sinigang. Ayoko pong itry syempre. Kasi alam ko na may texture ng mushroom kapag nilagay sa sinigang. O kaya sa nilagay, hindi. Syempre yung mushroom, masarap sa inihaw, gisa-gisa, sa adobo. Luin na po natin para yung flavor. Mag-release po kasi ito ng maraming liquid. Kasi ang mushroom, ano po yan 80 to 90% carrier po ng liquid. Huwag po natin tatakpan para yung mushroom flavor hindi mag-stay sa mushroom. Kailangan medyo mag-evaporate siya. Ayan, nakita po ninyo, nag-release ng maraming liquid. Lagay na po natin itong pangalawang gata. At gusto ko po dyan, medyo nagmamantika. Lalagay na rin po ako ditong chili flakes, extra hot. Okay na yun. Dali lang po Maglalagay din ako ng chives o yung spring onion po na maninipis. Asan kuya? Sandali lang. Ano ba yung pagluluto na po? Tuloy po natin mabuti. Napaganda po ng resulta, di ba? Mas maganda po naglalangis na yung gata. Ayoko po sa Bicol Express nung yung kulay puti pa yung gata. Ayoko po. Yung nagluluto po kasi mga kaibigan kong mga Bicolana, talagang nagmamantika, masarap. Ayan! Dahil nga pong ginamit natin ay processed coconut milk, so hindi siya masyadong nagmamantika. Pero pag lumamig po yan, iibabaw yung mantika. Ganyan po yan. Manatin. Ayun. Luto-luto na yung gata. Kasi minsan yung gata, di ba malalasahan nyo? Okay na po ito. Palalamigin tuloy. Set aside na po natin at mag-iinit po ako ng sabaw na sinigang. Ayan po yung sinasabi ko na habang lumalamig, gumigilid po yung langis, nagmamantika. Baka bango. Ito na tayo dito sa plato. Yan. Babuhay yan! Sensya na po. Wala ka baybayan. Kanin po kasi hindi lang bagong ligo. Madali po. Bago tayo mag-isa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa bayang binigyan po sa amin sa araw na ito na may bawat isa ligtas, lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya po, bahala po sa amin. Sinusuko na po naman sa inyo lahat sa alang susamin. Saan pa na? Kumukulog-kulog pa. Tuloy-tuloy po ang ulan this whole week. Bago mo na itong mainit. Muna tayo sa babo. Sa babo na ang sinig. Marami. Yun. Ito po. Orange na ibang variety.
walang asukal. Pero napakasarap. Gumagawa na po ang yelo. Pero mas masarap kumain pag may yelo. Kahit malamig ang panahon. Baho po yung kanin po natin. Magkukutsara tigil dyan po ngayon kasi siyempre daliri ko na ano kahapon sa mangga. Kahapon mukbang po natin. Mga ito mami, hindi ko maubos eh. Sayang, may gata pa naman. Yung po, tinira ko ng puho na yun, saka kawali sa mga kaibigan ko po yun. Gusto nila yung Bigla Express. Ano pa? Sensya? Pagka neurotic po ako. Hindi ba? Makapag mamaya na lang nga. Hindi ako makapakal pag madiwara yung mesa. Nagutom na ako. Hindi na kailangan magpati sa kasili. Panalo na. Winner na winner. Mainit. Sobra yung init ko sa kanin sa microwave. Excuse me. Wow. Anggang po talaga. Pero ang ganda kasi, chili flakes ginamit ko. So, hindi sumasabit sa bibig ko yung anggang. Kung narinig niyo po, ugang na ulan. Mas dadami ang kaputi. Yung mga mansanas, pula na yata sa pork. Hindi natin na bibisita.
Sa Mansanas po, pag umuulan, mas marami pong nangunguha. Kasi yung mentality po naman tao, akala nila walang mga pupunta, pero doon po mas marami. Sumisimple din. Super panalo. Yung anghang pangkiliti, pampapawis. Alam niyo po sa Pendiban, sarap din po yung parang style Pinoy barbecue. Mamakanin niyo tapos iihaw. No? Hindi tayo makapag-ihaw ngayon dahil autumn na sa labas. Eksakto. Ipawisan ng sarap. Hindi na po malalasahan yung kabuti. Yung kabuti parang karne na rin. Sarap kasi kumain pag may yelo. Naman natin ito okra. Sabaw pinagpawisan mo sa anghang. Pag kumain kayo mga anghang, talagang pag nagmigop kayo na sabaw, pinala ko yung mga anghangan.
Paano po bago tayo magtabas pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa binigay po sa amin sa araw rito. Naway lahat po ng pinagdadaanan, problema sa puso at isipan, mga sakit. Higumaling po, Panginoon, na ba yung mga pinagdadaanan po ngayon, meron pong makatabi po sa kanila kausap, lalo na po kanilang mga mahal sa buhay, pamilya, Panginoon. Kundi naman po, kung malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay, lalo yung mga nasiwa sa may makakausap po sila at makakaintindi po sa kanila. Kaya na po bahala po sa amin, isinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanila Isus. Amen. Para po, maraming salamat po sa inyong oras na lang sa Pinilakalakbay. Basta lagi pa tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi mga araw. Laban lang.